Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik at may panibagong mensahe na naman na ibabahagi sa inyo. Ang topic natin ngayon, ano nga ba ang dahilan ba't gusto kayong patahimikin ng inyong mga kaaway? Ayan. Yan mga kapatid, yung ano nga ba ang dahilan nila. Yan. Kuha tayo ng 13 mga kapatid na baraha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano nga ba ang dahilan ng mga taong ito? Ito ba ay mabuti ang intensyon o masama? Yan. Ano nga bang dahilan ng mga ito? Yan. Ang gusto ng mga ito para ikaw ay patahimikin, yan. Dahil ano mga kapatid, ang gusto nito na mawala ka sa focus sa iyong trabaho, maging kawawa ka. Ikaw ay ano mga kapatid, ikaw kasi may mga potential ka dito na nakikitaan nila na ikaw ay magaling ka sa trabaho. Lahat ng mga bagay ay alam mo. Yan, lahat ng mga sekreto ng mga taong ito na may tinatagong baho ay takot sila na mabunyag o malaman, kaya gusto nila kayong patahimikin mga kapatid dito. Kaya ikaw dito ay merong takot, yan, na baka ikaw ay gawan ng masama, o di kaya ano mga kapatid, gawan ng masama at yung mga tao na ito ay sinisiraan ka. Yan, maganda ang ano nila, maganda ang kanilang pamamaraan sa kung paano kanila papapatahimik. Ganito yung mga kapatid. Unang-una mga kapatid, gusto nilang maging kawawa ka. Yan, naiyak ka sa sulok, wala kang magawa, diyan ka lang, nakatampay ka lang. Ang gusto nila ng pamamaraan ng taong ng iyong mga kaaway na ito ay sisiraan ka sa mga taong malapit sa iyo. Sisiraan ka kung ano-ano yung mga pinagsasabi para magalit, parang pag-aawayin kayo nito mga kapatid. Para yung mga tao na yun na naging malapit sa iyo at dumayo sa iyo, yan, madali ka nilang maaatake o magagawa ng masama kasi wala ka ng kakampi. Yan ang pamamaraan ng iyong mga kaaway. Sa sira o paninira ang ginagawa nila. Parang binibrainwash ka sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, binibrainwash ka para kung sakaling wala ka ng kakampi. Kasi may maraming mga kaibigan ka dito na totoo sa'yo dati. Totoo sa'yo, talagang loyal sa'yo dati. Nung time na siniraan ka na brainwash sila, parang umiwas sila sa iyo. Yan, para umiwas, yan ang plano nila para madali ka nilang maatake o atakihin ka nila sa pamamagitan ng paninira. Kaya ikaw dito ay gusto nilang maging kawawa ka, wala kang kakampi. Kahit sino yung gusto mong lapitan ay walang tutulong sa iyo dahil inunahan ka nito ng inunahan ka na sa pamamagitan ng paninira. Kalat na yung mga paninira sa inyo, yan, mga paninira sa iyo na hindi naman totoo. Yan, ang gusto lang nila na wala kang kakampi kung sakaling aatakihin ka nila, kasi alam nila dito na may mga kaibigan ka talagang totoong sumusuporta at loyal sa iyo. Mga kapatid, loyal sa iyo yung mga kaibigan mo, kaya ang pamamaraan nila kung sino ang mga malalapit na kaibigan mo, pamilya mo, ay sinisiraan ka. Parang ginagawan ka ng kwento para magalit o mawalan ng gana sa iyo yung mga taong malapit o talaga mga taong kaibigan mo. Yan ang pamamaraan ng mga taong ito na gusto kang patahimikin. Kung sakaling gagawan ka naman ng masama o marami kasi ang pamamaraan ng gustong patahimikin mga kapatid. Maaaring idadaan ka sa spiritual, may idadaan ka sa physical, kung ano ang gagawin ng mga yan, kasi masama yan, mga plano yan sa buhay. Yan, kaya dinadaan nila sa sira yan para madali kang maatake. Ayan, kaya sa akin mga kapatid, ganyan din ang mga nangyari sa akin. Yung mga pamamaraan na
ng mga kaaway ko. Ayan. Pero yung mga tao, may mga tao pa rin mga kapatid na yung mga pinagsususumbong nila sa mga kaibigan ko, may mga tao pa rin loyal sa akin na nagsusumbong kung ano yung mga ginagawa nila, kung ano yung plano nila, kung ano yung mga pinagsasabi sa akin. May mga tao pa rin totoo sa akin pag nakatalikod ako. Kaya hindi nila ako hindi nila ako basta-basta maisahan. Yan, ay kung ako lang siguro na na makitid ang utak ko, ay ang sa akin lang ay pinagpapasa Diyos ko na lang. At darating ang araw, yung mga taong naninira sa akin o nagbabalak o kung ano man ang plano nila sa akin, sila din, darating ang araw, sila din ang maglalaglagan dyan, sila din ang magpapatayan, sila din ang mag-aaway-away pagdating ng panahon. Yan ang itaga nila sa kanilang kukuti. Yan. Hindi ako dapat hindi ko dapat ibaba ang level ko sa kanila. Parang pag pumatol ako sa kanila, wala akong pinagkaiba sa kanilang ugali. Yan. Yan ang marami kasing pamamaraan ng pagpapatahimik sa isang tao. Yan. Kaya dapat may mga tao kasi sa panahon ngayon, inggit talaga ang dahilan. Yan kasi ang sakit ng Pinoy ng Pinoy ngayon, ang inggit. Ang mga utak talangka. Yan. Ito yung isa sa mga makaka-resonate nito. Yan, may mga magkakapatid dito na nagkakainggitan gawa ng sa success. Ayan, meron ditong pinagawa ng spiritual na pinapagawa ng spiritual na lahat ng pera ay mauubos sa kakapagamot. Yan, lahat na ng pera nawaldas na, lahat na ng negosyo naubos na. Dahil kasi mga kapatid, nakikitaan kasi nila dito na ikaw ay pinagpala mga kapatid. Marami kang pera, marami kang natatanggap, marami kang naipon, marami kang naipundar dito mga kapatid sa yung hanap sa inyong buhay. Kung ikaw may umasenso sa negosyo, may isang kapatid o isa kang kapatid, kadugo o relatives dyan na naiinggit sa iyo dahil sa iyong tagumpay mga kapatid, na ang lahat ng pera na hawak mo ay gusto mawala o mapasa kanya. Kaya ginawan ka nito sa spiritual na gusto kang patahimikin. Ito, meron din dito ako nakikita na meron din ako nakikita dito na may mga nag-aaway dahil sa mga ari-arian, sa mga pera o sa mga mana. Yan, dahil sa mga lupa. Yan ang pinag-aawayan ng mga taong ito sa mga collective, sa mga makaka-resonate nito. Yan. Sa totoo mga kapatid, sa panahon kasi hindi talaga maiiwasan ang may ugali talaga na taong sakim. May mga sakim talagang tao kahit saan ka magpunta. Meron talagang ganon. Hindi natin maiiwasan yang ganyan. Yan. Ang gusto niya, yung pera pa ng iba, kukunin pa para mapasakan niya. Mali 'yon. Kung anong ibinigay sa iyo kung anong binigay sa atin ng Panginoon, ipagpasalamat natin 'yon. Huwag po tayong maghangad ng kayamanan na hindi naman sa inyo, mga kapatid. Yan, pangit po 'yon. Makontento tayo kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Tignan mo yung mga taong hindi kontento sa buhay. Tignan mo yung mga taong sobra-sobra ng yaman, gusto pa rin magpayaman. Tignan mo yung mga ganyang tao, hindi sila nagiging masaya. Hindi sila masaya sa buhay nila kasi hindi sila kontento sa ibinigay ng Panginoon sa kanila. Gusto pa nila marami pang pera ang nila. Yan ang kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon. Kung kaunti man yan, marami man yan o maliit na ibinigay sa iyo ng mga grasya, pagpasalamat ninyo, makontento kayo kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon. Pag po tayong maghangad o magkaman ng yaman na hindi naman ninyo kayang makontento kayo kung ano ang plano ng Panginoon sa inyo, sundin ninyo. Ayan, makontento tayo. Huwag tayong maghangad ng mga mararaming pera na yan, dahil ang pera din ang darating ang araw, pera din ang magpapahamak sa inyo. Pera din ang dahilan ba't kayo nagkakagulo. Tignan mo yung mga mayayaman, yung mga maraming pera, nag-aaway-away dahil sa pera, dahil sa mana, dahil sa mga ari-ari ang may gustong maghari. Tignan mo yung mga yan. Ayan. Ang importante kung ano yung ibinigay sa inyo o inano sa inyo ng Panginoon, ninyo, i-claim ninyo yan at ipagpasalamat. Ang importante, wala kayong sakit. Yan ang
malaki ng biyaya yan na kahit wala man kayong pera, importante wala kayong sakit. Yan ang katotohanan diyan. Itong make it merit making, ayan, nakikitaan ka kasi dito mga kapatid na masyado kang matulungin. Ayaw na ayaw nilang marami kang natutulungan, ayaw na ayaw nilang makikilala ka sa inyong lugar. Yan, may nakikita ako dito na may sa politiko mga kapatid, parang nagkakainitan sa mundo sa politiko dahil nagpapataasan ito, nagpapakitang gilas itong mga taong ito, kaya mga nagpaplano dito sa mga ganitong pamamaraan, yan, na gustong patahimikin. Hindi talaga mawawala ito kahit sa politiko, ay marami talagang nag-aaway-away dahil sa agawan ng trono. Yan. Yung mga ganyang mga tao na yan sa mga politiko ay nasa sa kanila naman kung paano nila i-handle ang pamumuno sa ating bayan o sa ating bansa. Yan, dito. Yan, dahil sa iyong kabutihan, mabuti kang tao, makadiyos ka, patulungin ka. Ito ang isa sa kinakaingitan ng iba na ayaw nilang umupo ka sa trono kung ano ang kinakatayuan mo dito sa ng politiko. Yan, kung ikaw ba ay tumakbo ng mayor, ikaw ba ay tumakbo ng kung ano-anong mga sa ating about sa politika. Itong ang gustong patahimikin ng inyong mga kaaway. Marami, hindi ko nasasabihin, basta may maraming nagagalit sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Marami ka na natulungan, marami na kayong natulungan, tested and proven, marami na kayong ginawang kabutihan sa inyong bayan, marami na kayong napatunayan sa mga tao na ikaw ay mabuti. Kaya ayaw na ayaw nila ang goodness mo. Yan, humanist at moritary. Ayan. Ayaw na ayaw nila na ikaw ay mamayagpag o kilalanin din sa lugar ninyo. Yan, kaya may tao talaga naninira at hindi talaga may iwasan yan. Kaya yan yung mga utak ng taong utak talangka, mga alimango, walang laman. Yan. Yan. Sa ngayon, dapat kung ganyan sa na tong barahan ito, sa mensahe, readiness na ito, dapat mag-ingat din tayo sa mga nakapaligid sa atin, sa mga taong nakakasalamuhan natin, dahil hindi natin alam kung ano ang mga intensyon ng mga taong iyan, lalong-lalo na pag hindi natin kilala. Tanungin ninyo siya sa atin din ninyo kung ano yung mga nila kung ano yung mga intensyon nila, bakit ganito, bakit ganyan, taga saan sila, ano yung pamilya. Kasi ako mga kapatid, ako dito bago sila manggamot, tinatanong ko yan kung saan sila nakatira, kung sino yung mga pamilya nila, apelyido nila, kasi mga kapatid para rin tayo. Tapos kung sakaling kung nakakakilala man sila sa ibang lugar tapos ginamit yung apelyido na yan, pag yan mga kapatid, dinanong ko dun sa kakilala ko dun sa lugar ng Iloilo, may kilala kang gantong apelyido niyan. Pag yan mga kapatid ay hindi tumugma yung pangalan niyan at hindi kilala sa lugar niyan, ay ibig sabihin nagpapanggap yan. Nagpapanggap. Ako kasi mga kapatid, bilang kahit manggagamot lang din ako, marami ding naman nag-aano sa akin na siyempre naku-curious sila, gusto nilang malaman yung kasi pag pumunta sila dito, tinatanong ko yung yung pangalan, apelyido, tapos kung tagasan sila, tapos tinatanong ko yan doon mga kapatid sa lugar ng mga kakilala ko doon kung may pangalan bang ganto ganyan. Pag yan mga kapatid ay hindi tumugma at walang pangalan na ganyan sa lugar nila, ibig sabihin mga kapatid, yan ay nagpapanggap lang yan mga yan. Ibig sabihin yan, ang tao na yan ay hindi mapagkatiwalaan, may intensyon yan sa iyo na depende kung ano yung intensyon yan, hindi natin alam kung ano. Dapat mag-ingat din tayo. Yan ang readiness na ito. Kaya yan ang mga dahilan na gusto kang patahimikin ng iyong mga kaaway. Siyempre maghahanap muna yan ng mga impormasyon, na kung ano-ano mga impormasyon na ipalagay na natin sa kung ano yung mga trabaho mo, kung ano yung mga ganyan mga kapatid, ay ibang usapan na yan. Pag yan ang trabaho mo ay pinapakialaman nila, gusto nilang malaman yung trabaho mo, ay labas na po diyan. May personal na pong yan. May iba na pong
intention yan pag yan ay tinatanong yung trabaho mo, magkano yung kita, kantugan yan. Yan ay mga ano yan mga kapatid, may diyan ka na magtaka. Kaya wag po kayo basta-basta magtitiwala o magbigay ng mga impormasyon, lalong-lalo na yung mga taong hindi ninyo kilala at bago pa lang. Yan ang katotohanan dyan. Yan, kaya mag-ingat at maging handa din. Yan. Kasi marami ngayong mga tao na marami nang hindi mapagkatiwalaan ngayon, kahit kaibigan mo. Yan, kahit matagal mo nang naging kaibigan niya, may posibilidad pa rin na darating ang araw tatraydorin at tatraydorin ganyan. Marami akong kaibigan na ganyan. Maganda lang sa pagkaharap mo, pag nakatalikod ka ay talagang halos parang sasakmalin ka sa galit ng mga yan. Kasi yung mga ganyang tao, mga walang ano yan, walang mga potential sa buhay. Kaya ganun. Yan. Gusto kasi kayo nito na maging ano kayo, maging tawag ito, maging malungkot kayo, parang laging nakasimangot ka, lagi kang bigo. Ganito yung gusto ng mga taong ito. Yan, na gusto kang patahimikin. Yan, maging bigo ka, talagang down na down ka sa sarili mo. Yan ang pamamaraan ng mga taong itong mga utak talangka na ito. Yan. Meron pa ditong gagawan ka ng masama para ikaw makulong, gagawan ka ng mga maling kwento dito, o kaya mayroon ditong napagbintangan lang, may mga tao ditong napagbintangan na magresulta ng kanyang pagkakakulong. Marami yan, kahit sa politiko, kahit hindi nga ginawa ng kasalanan, gagawan ng issue para mapapasama. Yan. Maraming nangyayari diyan mga kapatid. Mas marami ang nakukulong na inosente kaysa sa mga taong gumagawa ng masama. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Mas maraming nakukulong na napagbintangan kaysa sa mga kapatid, kaysa sa mga kriminal na yan. Kasi yung mga kasi kalimitan kasi mga kapatid, yung mga nabibintangan, yung mga mahihirap, yung walang pera, walang mga kapatid. Kalimitan yan ang dahilan ng nakukulong sila minsan kasi wala silang pampiyansa. Meron naman yung iba, ginagawan na lang ng masama yung mga mahirap kasi wala silang pera na na ilalaban sa Tignan mo yung mga mayayaman mga kapatid. Hindi nila makakaya-kaya yung mga mayayaman kasi may pera silang ilalaban eh. Ay yung mga mahirap, wala. Yan ang mga diyan. Gagawan kanila ng issue, gagawan kanila ng masama na pamamaraan para ikaw ay patahimikin o makulong ka diyan ka lang sa selda. Ganyan yung mga pamamaraan ng mga taong may galit sa inyo. Gagawa at gagawa ng paraan yan para ikaw ay mapabagsak. Yan. Kaya nga sa mundo natin dito, mas naghahari ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Kasi dito sa ating mundo ay laganap na talaga ang kasamaan sa ngayon. Yan. Ito talaga ay mga plano talaga nila kung paano ka pabagsakin o patahimikin. May mga plano tong mga to. Yung mga taong ito. May mga plano. Yan. Kasi pag nagplano yung mga yan, tahimik yan. Tahimik yan. Siyempre may plano ba namang pag nagplano ka, sisigaw ka ba naman ng yung mga pinagpaplano? Hindi, tahimik yung mga yan, mga yan. Mga traidor yung mga taong yan. May collaboration pa, may tinatawag na kayo dito mga kapatid ay talagang nakikipag-coordinate pa sa iba ito para para mapagplanuhan ka kung ano mang ginagawa ng mga taong ito para mapabagsak ka lang. O kung saan ka natigil ngayon, may mga tao talaga niya dyan sa lugar ninyo, nasisiraan ka. Yan ang diyan, nakipag-collab pa ito sa iba kung paano ka mapabagsak. O tignan mo nga yung taong yan, kung ano yung mga trabaho niya, kung ganto ganyan. May mga haka silang mga ginagawa sa iyo na mapapasama ka kahit wala ka namang ginagawa sa kanila. Kaya ganun, nakikipag-collab ito. Nakikipagkasundo ito sa iba, sa ibang lugar, ganto ganyan. Yung mga taong ito na gusto kang patahimikin hanggang sa kung magsagawa na nila ito, yan, pwede kang makulong kung ano yung mga ginagawa nilang hindi maganda sa inyo.
Yan. Kahit sa panahon ngayon mga kapatid, kahit gumawa ka ng mabuti sa kapwa, kung may tao talagang gusto kang pabagsakin at gagawa ng masama yan para ikaw ay tumahimik. Yan. Meron pang iba diyan pinapapatay, meron pang iba diyan ginagawa ng masama, yung iba pinapakulong kasi takot yang mga yan mabunyag ang kanilang mga sikretong itinatago. Kaya ganon yung mga taong yan, kaya maraming dahilan yan. Yan, sila nagpapatayan, sila nag-aanuhan, nasa sa kanila yan mga kapatid. Yan. Ang unang-una talagang pinag-aawayan sa lahat, pera, ari-arian, trabaho, posisyon. Yan ang kalimitan. Nagkakampi-kampihan yan, kabilang partido para kung ano yung mga plano nila. Sila ang nagpapagulo ng mundo. Yan. Kaya hindi tayo umaasinso dito sa ating bansa dahil sa ugali din natin mga kapatid, ma-pride, hindi rin tumatanggap ng pagkakamali. Gusto nila sila yung tama. Di sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Ganon ang sakit ng Pinoy, kaya ganon. Commitment. May mga tao talagang ayaw kang umangat, hinihila ka pababa mga kapatid, kahit anong gawin mo. May mga tao talagang naninira o hindi ka gusto dito. Yan. Hinihila ka pababa mga kapatid, talagang gumagawa sila ng hindi maganda, sinisiraan ka, ginagawan ka ng masama. Yan. Pero magpatuloy ka lang mga kapatid, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo, gumawa ka ng mabuti, na wala kang tinatapakang tao. Ganyan din ako mga kapatid, sa totoo lang, ganyan din ako. Bago ako naging isang manggagamot, maraming nangihila sa akin pababa, sa totoo lang. Sinasabihan akong baliw, sira ang ulo, baliw, may nahihibang. Yan ang mga paninira sa akin. Meron pang mga talagang yung mga tao talagang nagsusumbong sa akin, pero ako mga kapatid, pinagpapasa Diyos ko lang at tinatawanan ko lang yung mga ganyang pamamaraan. Yan. Sa totoo madaming mga sa akin, pero pinagpapasa Diyos ko na lang yung mga yan. Sa totoo, ang paninira kasi mga kapatid, pag yan ay pinatulan mo, talagang mawawala ka sa focus, masisira ang trabaho mo. Yan. Talagang maghahanap yan ng butas para ikasisira ng buhay mo, sa totoo lang. Hanggang sa ikaw ay makagawa ng masama, makukulong ka na dito. Yan. Kaya yung mga ganyan, wag na nating patulan. Sa totoo lang, bago ako naging manggagamot, ang daming paninira sa akin ng mga tao na pinabayaan ko lang mga kapatid. Pinabayaan ko lang. Itignan mo yung mga taong naninira sa akin. Malayo pa lang yung mga taong naninira sa akin, pag nakasalubong ko, nangangatog kasi may mga ginawang masama. May mga ginawang masama sa iyo na mga kapatid, may ginawang masama sa iyo na hindi nila sinasabi sa iyo ng harapan. Tignan mo. Kalimitan yan ang nakikita ko. Pag nakasalubong mo, iiwas. Yan yung mga taong may gumagawa ng hindi maganda sa inyo. Tignan mo yung tao na kausap mo pa lang, nangatog na. Yan yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa iyo pag nakatalikod ka. Malalaman mo yan. Yan ang katotohanan yan. Ganyan ang pagbasa ng galaw ng tao. Malalaman mo kung yan ay gumagawa ng masama sa inyo. Kung ikaw man ay sinisiraan yan, hindi yan nakakatagal mga kapatid. Umaalis yan. Pagkausap mo, hindi yan nakakatagal. Yan yung mga taong gumagawa ng masama sa iyo o sinisiraan ka patalikod. Yan. Yung kunyari na umiiwas yung mga yan, iba yan mga kapatid. Kasi kung totoong wala yang tinatago sa iyo ng masama o ikaw ay di siniraan yan, makikipag-usap sa iyo ng matagalan yan pag yan ay tinanong mo. Diyan ka mga kapatid. Sa totoo, ang daming mga mapanira sa akin, pero natatawa lang. Ibis na magalit ako, tinatawanan ko na lang. Bumabalik din naman sa kanilang personal na buhay. Tignan mo sila ngayon, hirap din. Kung saan din na
kung saan-saan din nangutang ng mga kanilang pangangailangan, lubog din sa utang. Yun yung mga taong hindi masaya sa buhay. Tignan mo, bumabackfire din sa kanila, naaapektuhan ng kanilang buhay kasi puro kasamaan ang pinapairal nila. Yan, ako kahit ganito lang, kahit manggagamot ako, dito ako sa bahay, nakaupo lang ako dito, may mga client ako, kumikita ako. Sa malinis na paraan, sila. Yan ang ano dyan, yan ang katotohanan dyan. Kung ano-ano yung mga na wala namang patunay, na wala namang hindi naman yan, matatawa ka na lang sa mga issue ng mga tao na yan. Yan yung mga taong nasisiraan na ng bait. Yan, yung mga yung mga tao na hindi naman sila ginagawa ng masama ay gumagawa ng issue para pag pinatulan ay sila pa yung galit, sila pa yung biktima. May mga tao talagang ganun. At pinagpapasa Diyos na lang natin dahil yung mga ganyang mga tao ay kulang sa aruga yan. Internal love. Isa din ito sa inyong isa din ito sa mga gusto kayong patahimikin dahil may mga magkarelasyon dito about sa magkabilang pamilya na hindi boto. Yan, siguro dito ikaw ay mahirap, wala kang pera, tapos yung isa na yon ay galing sa angkan ng mayaman. Naiinggit itong mga o nagagalit o hindi sila boto sa isang taong ito. Yan, maaring may mga plano din ito siguro sa mga kapanood nito. May mga plano din ito na siguro yung lalaki o babae walang pera, tapos yung babae professional, maimpluwensya at kilalang tao. Yan siguro ang kinaano nila na mga kapatid, gusto kang patahimikin. Nakadepende yon kung anong pamamaraan yan. Dadaan ka sa spiritual, paghiwalayin kayo, gawan kayo ng love spell na magkagulo kayo ng inyong pamilya hanggang sa matuluyan kayo magkahiwalay. Yan ang pamamaraan nila. O parang kaaway mo na rin ang turing nila sa inyo nan pag ganyan yung ginawa sa iyo. Sa totoo mga kapatid, wala pong dapat patunayan ang mga taong ganito na gumagawa ng masama na yan. Wala silang karapatan na paghiwalayin yung mga taong ganyan na pinagkakilala o pinagtagpo ng ating Panginoon. Wala po kayong karapatan na paghiwalayin yan dahil ang Panginoon pong ang may takda niyan na ba't nagkakilala yung mga yan. Yan. Wala po kayong sa totoo mga kapatid, ang kaligayahan mga kapatid hindi nabibili ng pera. Hindi nabibili ng pera ang kaligayahan mga kapatid. Aanhin mo naman ang milyon-milyon na pera kung kayo mag-asawa, lagi kayo nag-aaway, wala kayong time sa isa't isa, busy kayo sa trabaho. Ang pera mga kapatid ay lang yan. Yan ang ninyo. Wala silang karapatan na paghiwalayin ang mga magpartner na yan dahil sa hindi boto, walang pera o kung ano man ang mga diyan. Tignan mo yung mga ganyang mga pinaghihiwalay yung mga taong magka-partner o mag-asawa dahil hindi boto. Marami. Kalimitan sa mga anak ay nahihirapan. Minsan mayroong iba nagpapakamatay, nagbibigti, naglalaslas kasi pinangungunahan nila ang puso ng tao na mga nagmamahalan yan. Wala pong karapatang diktahan o paghiwalayin yan na pinagtagpo ng Panginoon. Yan, isa ito sa internal love na gusto kayong patahimikin. Gawan kayo ng masama, bigyan kayo ng malubhang sakit, ipakulam kayo para kung kayo mamatay. Kasi sa totoo mga kapatid, ang kulam kasi sa mundo ng spiritual ay hindi po pinapaniwalaan ng korte o abogado yan sa kaso-kaso. Hindi po napapaniwalaan yung mga kulam-kulam na yan. Tatawanan kayo dun sa korte. Yan. Kaya ganyan yung mga pamamaraan nila. Bibigyan ka ng sakit, pananakit ng ulo, ilang araw di ka makakatulog, babagsak ang immune system mo. Pag bumagsak ang immune system mo, magkakaroon ka ng sakit espiritual. Maaaring magkaroon ka ng high blood, diabetes, hanggang sa unti-unti ka nang mauutas hanggang sa magsasuffer ka sa iyong sakit. Yan, maraming pamamaraan. Yan yung mga taong matalino sa paggawa ng masama. Tahimik lang yung mga yan. Yan ang yan.
Pero doon na sila titimbangin yan pag oras na nilang hatulan, mga kapatid. Yan, yung iba kasi masaya sila na nakakagawa sila ng masama, pero ang balik niyan sa huli ay hindi man yan tatama sa inyo, maaring tatama yan sa mga anak mo, sa kaapu-apuhan, sa 7 saling lahi. Yan ang katotohanan diyan. Kaya wag kayong pakampante na porket marami ang pera nyo, kaya nyong bilhin ang lahat, kaya nyong parusahan ng tao, kaya nyong umupa ng taong para ipapatay lang ang mga tao may sala sa inyo. Tandaan niyo, haharap din kayo sa darating ang araw ay haharapin din ninyo yung mga yan. Tulad ng mga kaso. Yan, kaso darating ang araw kung tayo ay lilisan sa mundo, ang mga kaso na yan dito sa ay iiwan natin yan. Doon tayo haharap sa taas kung ano yung mga mabigat na pagkakasala natin. Yan ang katotohanan dyan. Maraming pamamaraan. So, totoo lang mga kapatid, matatalino yung mga yan. Daig pa yan ang mga utak ng kriminal. Yan. Talagang talaga dito. Ginagawan kayo ng dito, ng ritual o di kaya black magic. Na ikaw ay magkakasakit dito para paghiwalayin, may involved dito na relasyon. Yan. May involved dito na relasyon, mga kapatid. Ayaw kasi nila na yung anak nila o partner nila, yung anak nila o anak man ng side ng babae, ayaw man anak ng side ng lalaki na magkaroon siya ng partner na mahirap. May mga taong ganun, sa totoo mga kapatid, sa pera bumabase o di kaya sa yaman o impluwensya. Yan. Sa totoo lang mga kapatid, ang pagmamahal ay hindi nabibili ng pera. Hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Yan. Kahit malayo man ang agwat niyan, kahit kung talagang sila ay seryoso sa isa't isa, wala tayong karapatan na diktahan yang mga yan. Wala tayong karapatan na paghiwalayin yang mga yan. Dahil ang Panginoon ang may takda niya na ba't nagkakilala yang mga yan. Kung ano man ang nakaraan yan, at kung nagkasundo naman sila ng tao, ay imbis dapat ang dapat gawin diyan ay suportahan na lang, hindi yung hindi yung gagamitan pa ng kung ano-anong mga hindi magagandang Yan. Darating din ang araw kasi niyan mga kapatid, hindi man alam ng mga taong ito na kanilang ginagawa ng masama, na yan yung mga ginagawa nila ay galing sa kasamaan, kung ano man ang mga plano nila. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi natutulog ang Panginoon. Alam at alam niya yan. At hindi kayo makakapagsinungaling diyan sa inyong ginawang kasamaan. Hindi natutulog at alam na alam niya kung ano yung pinagagagawa sa. Hindi man alam ng taong ginawa ninyo ng masama, ngunit alam ng Panginoon yan kung ano ang pinagagagawa ninyo sa taong iyan, lalo na pag walang kasalanan sa inyo. Ayan. Nalilito ito mga kapatid kung paano kayo patahimikin ng taong ito. Kasi maaring pag ginawan ka ng masama at mabubunyag ito, maaring siya ang makukulong din. Yan. Maaring ikaw ang gustong makulong dito. Yan, gustong makulong dito, gagawan ka ng masama, maaring gustong makulong dito. Ang kinakatakot nito, dapat nalilito ito, kung sakaling mapatunayan man sa korte na wala kang kasalanan, baka bumaliktad siya. Siya ang makukulong. Siya ang makukulong dito mga kapatid. Yan. Nag-iisip din ito ng kanyang parang nakukonsensya kung gagawan ko kaya ng masama itong tao na ito na wala namang kasalanan. Pag ito'y nakulong at napatunayan sa korte na wala siyang kasalanan, baka bumaliktad, imbis na siya ang makulong, ako ang makulong sa ginawa kong kasalanan. Kaya ito'y nalilito. Nalilito itong taong ito. Yan. Yan ang ng tao. Yan. Bago kayo gumawa ng kasalanan sa isang tao, siguraduhin nyo muna kung ano ang kalalabasan niyan. Yan. Tulad ng paninirang puri. Pwede ka rin makulong dyan paggagawa ng chismis sa isang tao na hindi naman totoo. Yan. Tulad yung sa akin, gagawa ng mangkukulam o kung ano-ano. Marami mga kapatid. Sa totoo lang,
ako hindi talaga ako nahihiya na ipangalandakan o sasabihin ko talaga sa social media, dahil yan ang totoong narinig ko sa 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 mga tao at mga taong nagsusumbong sa akin, pero hindi ko na lang pinapansin yung mga yan. Yan, kahit ipahiya nila ako, bingin na ako sa mga ganyang bagay, bingin na ako diyan sa ganyang paninira nila sa akin. Mas natatawa na lang ako sila pag nakikita ko yung mga taong naninira sa akin. Natatawa na lang ako, nakayuko, umiiwas. Kasi yan ang mga taong guilty. Yan. Ako, pag ako din ay may alam ko na na gumagawa sa akin na masama, ako mismo ang umiiwas. Umiiwas din ako. Tignan natin. Yan. Yung ito'y nalilito rin. Na baka bumaliktad at siya ang kasi lilitisin niya kung yan ba talaga ang pinakulong na yan ay may sala yan. Pag yan ay napatunayan na walang sala, ay talaga mababaliktad siya diyan. Yan yung natin, bago tayo gumawa ng hakbang sa isang tao, isipin niyo muna kung ano yung ng taong yan. Hindi natin alam, yung mga sinisiraan natin, ginagawa natin ng kwento, darating ang araw, yan pa pala ang makakatulong sa inyo. Sila pa pala ang makakatulong sa inyo sa oras ng kayo ang mga ngailangan. Kaya dapat maging mabuti tayo sa ating kapwa. Yan, ang paninira na yan, lilipas yan. Yan. Magsasawa yung mga taong yan na kulang sa aruga. Kaya ako, tahimik na lang ako. Kung ano-ano yung mga naririnig ko dyan, baala sila. Itong tao na ito, na ay magkakasakit ito, mga kapatid. Malubha din ang sakit nito. Kunyari binigyan ka ng sakit, ginawan ka ng ritual na ikaw ay magkasakit, babalik at babalik din ito, mga kapatid. Darating ang araw, siya mismo, mga kapatid, ang makakaramdam din ito. Yan. Kasi mga kapatid, kung mabuti ang ipinapakita natin sa ating kapwa, mabuti din yung balik. Pag masama din ang ginawa natin sa ating kapwa, masama din ang balik. Yan ang dyan. May mga tao talagang mabuti yung ginagawa, pero ginagawa ng masama. Yan yung mga taong nilamon sila ng kasamaan. Yan. Kaya dapat din tayo, maging maingat din tayo sa ating mga kinikilos. Yan. Kasi sa panahon ngayon, iba na ang takbo ng ating mundo ngayon. Yan. Na kapatid, yan, kayo ay maghiwalay ng partner mo. Dito may mga relation dito na ikaw ay maging kawawa sa huli. Yan. May gusto pa ditong makulong ka. Ginawan ka pa ng espiritual. Gusto ka pang hilain pababa ng mga taong may galit sa iyo. Yan. Sila pa ay nagkakampi-kampihan. Nagkakampihan pa tong mga to, mga kapatid. Nagkakampi-kampihan. Yan, nagkakampi-kampihan itong mga to. May mga plano. Yan yung nila. Yan yung mga pamamaraan nila. Na ikaw ay maging kawawa sa huli. Yan. Yan, mga kapatid. Hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.